Ano ba ang pagtingin ko sa failure? Sa kabiguan, ano ba ang tingin ko sa mga bagay na nangyari sa akin na hindi ako naging successful? Ito yung ilan sa mga importanteng bagay na lagi nating isaisip. Na itong failure ay isang bagay na nakapagbibigay sa atin ng paghinto. Di ba? Bisipin mo, failure ka. Hindi ka na magpapatuloy. Ayaw mo nang gawin kung ano man yung gusto mong ginagawa. Palibasa, nag-fail ka, hindi ka naging successful. Ihinto ko na yan. Failing is like hitting a wall na nagiging dahilan para hindi tayo mag-move forward. At makalimutan natin yung mahalagang bagay na ipinangako ng Diyos para sa atin. Ito yung mga bagay na kahit na anong gawin natin, palibasa, nag-fail na tayo, ayaw na nating gawin, ayaw na nating ituloy. At lagi nating isipin at alalahanin na itong mga pagkakamali, itong ating mga nagawang bagay na naging dahilan para tayo'y mabigo, pwedeng tumulong sa atin sa isang banda. Ang mali lang ay lagi nating nasa isip na nag-fail na tayo, hindi na natin kayang gawin yun, at dahil nagkamali na tayo, wala na tayong magagawa. Pero ang sabi ng Bible ay napakaraming promises ng Diyos. At pangalawa, failure daw parang salamin. Tuwing meron tayong na-encounter na pagkakamali, ang lagi nating sinasalaminin failure naman tayo hindi natin kayang gawin yan At kadalasan, pagka nandoon ka na sa mga critical na decision, nagiging limitado na dahil natatakot na tayong mag-decide dahil iniisip natin baka magkamali ulit tayo. Baka hindi ito yung tamang taong makakasama ko sa buhay. Ayaw ko to. Minsan tayong nabigo sa pag-ibig, akala natin yung mga susunod na pag-ibig natin, mali. Pag-ibig, Pag-ibig. Yeah. And it make us realize na itong mga failure na to, hindi mirror. Kasi meron naman tayong Lord na pwedeng maging dahilan para itong mga failure na ito ay maituwid natin. Ngayon, pangatlo, failure is a stepping stone to a greater heights. Imagine niyo kung nag-fail kayo tas huminto na kayo, ano ang inyong gagawin? Di ba lalo kayong walang magagawa? Alalahanin natin lagi na kapag tayo ay mayroong mga problema, huwag nating isipin yung problema. Ang isipin natin, mag-concentrate tayo sa solusyon. Ano ang pwedeng maging solusyon sa mga kinaharap natin? Mas mahalagang maging ganun ang isip natin kaysa mag-concentrate tayo sa kung ano yung nagiging problema natin. Mag-concentrate tayo sa paghanap ng solusyon.